Sumaatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa ko po Kristiyano. Muli po tayo ho ay live dito po sa programang Mga Tinig sa Ilang. Ayan, Bible News for Today. Ayan, ngayon po ay Biyernes alas 8 po ng gabi, June 7 na po, 2024. At muli po sa pahintulot ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo po ay live na mapapakinggan po dito sa Facebook. Tayo ho ay maghahatid po ng mga magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Let us bring back a good information written in the Bible. Ayan. Ang programa pong Mga Tinig sa Ilang ay ito po ay mahigit na po 4 na taon na tayo ho ay nagla-live at naghahatid po ng magandang balita dito po sa nakasulat sa Biblia. At syempre, palagian po nating sinasabi na ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, ito po ay biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pa pong timeline or good arrangement. Ayan, pagka minsan ho ay yan po ay atin din pong sinasamahan ng mathematics, ayan, o arithmetic, dahil ang Biblia ho ay meron din pong mathematics. Kinakailangan ho na yan ho ay tinatalakay din para maintindihan ng mabuti. Naintindihan nating mabuti na ang Biblia ho ay dapat mahalaga na sa history. Ayan. Siyempre, biblical ka, historical, may scientific, ang timeline or good arrangement, yung chronological reading po. Ayan, mathematics, ayan, mahalaga po yun. At hindi ho tayo hanggat maaari hindi natin ginagawa yung pong tayo ho ay patalon-talon kung magbasa ng Biblia. Kasi ganyan po ang ginagawa ng marami. Patalon-talon po ang pagbabasa, pipitas dito at itatapal doon naman po sa kabila. Ayan. Kaya ang nangyayari ho, wala ho siya sa hulog, wala sa wala sa ayos, hindi ho maintindihan. Ayan, kung sino man po ang mga nandyan habang tayo ho ay nag-aantay ng ating mga kapwa Kristiyano, pwede ho kayong mag-message para kayo ho ay ma-shoutout dito po sa programang Mga Tinig sa Ilang. Atin lang hong babalikan mamaya yung pong nakaraan nating pinag-aralan tungkol po sa ang nakasulat sa 2 Pedro 3:10 na sinasabi ho ni Apostol Pedro ay ganito. Mamaya-maya ho atin hong pag-aaralan. Ito ho ang nakasulat sa 2 Pedro 3:10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan. Sinabi ho yan ni Apostol Pedro nung siya po ay nakuha po niya yung impormasyon na yan kay Jesus Christ, syempre. Ayan. Yan ho yung ating binasa na ang mga lahat po ng mga bagay ay masusunog. Ayan, sa magandang balita naman po natin basahin, magandang balita na salin. Sabi naman dito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong,
matutupok ang araw, buwan, at ang mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na rito ay mawawala. Ayan, yan po yung binanggit po ni Apostol Pedro. Ang tungkol po dyan sa ikalawang Pedro 3:10. O ngayon, atin pong balikan ito sa pamamagitan po ng pagbabalik tanaw. Yung pong sinasabi po dyan na nakasulat na sinabi ni Apostol Pedro, lahat po yan totoo. Lahat po yan ay genuine dahil si Apostol Pedro po ang nagsabi dyan. Yan po ay kanyang nakuha. Nakuha niya yung impormasyon na yan. Siyempre, walang iba kundi sa ating mahal na Panginoong Hesus nung sila po ay magkakasama pa. Kaya totoo po yun. Ang problema lang ho kasi sa mga pastor ngayon, tulad doon yan, marami po ang nagsasabi na hindi daw po susunugin ang itong sanlibutan na ito. Hindi daw po mangyayari yon. Kasi i-restore nga ho daw ho ito eh. Magkakaroon po ng restoration. Ayan. Para daw po mawala ang mga impurities. Ayan. Yan po yung aral na ikinakalat po, yung maling impormasyon na ikinakalat po ni Pastor Jacob Santos. Siya po ay si Black Widow Spider. Ayan. Yan po ang kanyang aral. Ako kapag dyan ho kayo makinig, talagang hindi ho magiging maayos ang inyong ayan. Hindi ho magiging maayos ang inyong maiintindihan dyan dahil ayan. Pwede pong mag-message lamang po ang mga nandyan titignan ko lang sandali kung maayos po yung ating signal dito sa Facebook. Ayan. Teka lang po sandali, ayusin ko lang po ang kung maayos po ang signal. Okay. Ayos naman. Okay. Medyo makulimlim po ngayon, at mukhang uulan. Okay. Sige po, mag-message po kayo para kayo ho ay ma-shoutout dahil gusto ko rin ho makita kung napapakinggan ho tayo. Yun pong sinasabi po ng pastor na yan, wala hong katotohanan yan. Yan ho ay kalapastanganan po sa aral ng Panginoon Diyos na hindi daw po mapupugnaw. Hindi daw ho mawawala ang earth, kundi ito daw po ay magkaroon lang ng restoration, ayusin. Yan naman pong sinasabi ng restoration, atin naman pong binasa sa Biblia. Dahil totoo naman pong restoration. Ito po ay aayusin, ito po ay lilinisin, pero totoo din po na ito po ay mawawala dahil nakasulat Ang problema lang sa kanya, hindi ho niya alam yung timeline. Ayan. Na ito pong earth na ito, itong daigdig na ito, talaga pong mapupugnaw ito. Ito po ay masusunog talaga. Hello! Ayan, siguro takot na takot siyang masunog. Hindi ho totoo yung sinasabi niya na hindi ho susunugin dahil nakasulat po yun Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Kaya nga ho nasabi ni Apostol Pedro yan dahil natutunan ho niya kay Jesus Christ yung aral na yan na masusunog talaga ang earth. Ayan, ito po ang isa sa mga patunay kasi ang pinag-uusapan ho doon ay tungkol po sa araw o yung bituin, araw at buwan. Ito ay sinabi ni Jesus Christ sa Mateo po 24. Ang kapitulo po ay 24, talata po ay 29. Ayan, basahin po natin ng tuloy-tuloy. Ito ang nakasulat hanggang 31. Pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan.
Ibig sabihin, magkakaroon po ng problema sa kalawakan. Yun po yung kalangitan. Nandiyan po si Brother Manolito Fajardo. Ayan. Siya po ang kauna-unahang message po. Sabi po niya, good evening po, Brother Vince, at sa mga kapwa Kristiyano. Ayan. Siya po ay kapwa nating Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Andyan po si Lenny Brasi. Ayan. Taga saan po si Sister Lenny Brasi? Ayan. Mayroon po tayong new viewers. Maaari po kayong magtanong tungkol po dito sa ating tinatalakay. At nakalimutan ko lang po, yung ating pong pag-aaralan mamaya ay tungkol po ito sa pag-aayuno ni Jesus Christ, ha? Yung nag-ayuno o nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights. Ayan. Ano po ang ibig sabihin nun? Ayan, ano po ang kahulugan kung bakit po nag-fasting si Jesus Christ? Bakit 40 days and 40 nights? Bakit talaga siya ba hindi uminom ng tubig? Hindi siya kumain ng kahit anong pagkain. Siya ba uminom ng tubig? Gaya ng sinabi ng iba? Ayan. Nandyan din po si Brother Michael Bambito Gabriel ng Milan, Italy. Ayan. Maya-maya ho, pag-aaralan ho natin yan. Nagbabalik tanaw lamang muna tayo. Si Lenny Brasi po ay taga Quezon City po. Ayan. Okay, welcome po kapatid. At maaari po kayong magtanong kung ano po ang inyong mga gustong itanong dito sa programa. At hihingi tayo ng gabay. Hihingi ho tayo ng tulong sa Panginoong Hesus kung paano masagot yung iyong tanong. Ayan, live. Okay, balik tayo doon po sa ating pinag-aaralan. Yan, si Brother Michael Bambitoy at saka si Sister Lenny Brasi. Sila po ay ating pong mga kapwa Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mahal sa buhay. Ganun din po si Brother Chandler Rodriguez po ng Hong Kong naman. Ayan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, si Brother Chandler Rodriguez. Ayan, sa Hong Kong. Okay. Okay. Sabi ni Brother Chandler, magandang balita, Biblia, Mateo 4:2. Basahin mo natin. Kasi yan po ang kanyang binigay na talata. Ayan, dito nakalagay, pagkatapos, sa una na po natin simulan. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Ayan. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At siya ay nagutom. Okay, maya-maya ho, atin pong pag-aaralan yan. Pero matagal na po akong nagpalo, pandemic times pa. Okay. Sige ho, hindi ko lang hugaan siguro napansin yung iyo pong dito po sa ating programa, Sis Lenny Brasi. Ayan, sige. Maraming salamat po sa Panginoon Diyos. At nandyan po kayo, si Brother Epifanio Castillo. Ayan, nasa Makati naman po yan. Okay. Sige, welcome po At ang pag-aaralan natin mamaya, yung tungkol po sa pag-aayuno ni Jesus Christ. Lakaw, nagkamali na. Pumalpak na naman dito si Pastor Jacob Santos. Si Black Widow Spider. Naloko na. Tawa ako ng tawa. Nako, kasi sinasabi ko niya na siya daw po ay tinutulungan ng Holy Spirit. Nako, ibang klase po yun. Pag may Holy Spirit, hindi dapat yung nagkakamali. Hello? Ayan. Sukat ba naman na sabihin si Jesus Christ daw kumain daw, hindi daw po kumain ng 40 days and 40 nights, pero uminom daw ho ng tubig. Wow. Ayan, ginawa pang mandaraya itong pastor na ito, na nagyayabang pa na 16 years daw siyang nag-start magbasa ng Biblia at 19 years siyang tagabasa sa radyo at telebisyon ng programa pong Ang Dating Daan. Ayan. Ayan, dyan din po yung aking mahal na kapatid, si Waltz Ballejera Cueva. Ayuda ang gusto. Ayan. hindi ayuno. Okay. Ayan po, maya-maya, sinabihan po si Jesus Christ na
sa wakas, nagutom pinagbasehan. Ayan, oo. Yan pa yung pinagbasehan niya. Sa wakas nung nagutom. Naloko na. O sige, continue muna natin yung nakaraan natin mga pinag-usapan. Alam ko, excited na tayong lahat na marinig yung kahulugan. Bakit ho si Jesus Christ hindi ho niya nilagyan ng siya po ay dinala ng Espiritu, hindi ho niya nilagyan ng laman ng kanyang tiyan, at hindi rin ho niya nilagyan ng tubig. Sure na sure ho tayo na si Jesus Christ ho ay hindi ho talaga uminom ng tubig. Ayan, andyan po ang aking mahal na anak, si Bibialin. Andyan din po si Brother Alvin Kabautan. Ayan, mga kapwa natin yung Kristiyano At siyempre sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, welcome po Brother Alvin Kabautan at ang aking mahal na anak, si Bibialin. Si Brother Alvin naman po ay sa Australia. Ayan, doon po siya nakabase. Si Brother Alvin Kabautan. Marami din po tayong mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na sumusubaybay sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Ayan. Ayan, ang sabi, si Moises daw, yan, mamaya ho, Brother Chandler, maiintindihan nating mabuti kung bakit po nag-ayuno si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights, hindi ho niya nilagyan ng laman yung kanyang tiyan. At sigurado tayo na si Jesus Christ hindi ho uminom ng tubig. Ayan. Maya-maya may mga pruweba tayo diyan Hindi lang ho kasi niya na, ayan po yung sinasabi natin na magyayabang na dating tagabasa ng ang dating daan, palpak nga rin yun Wala nga rin ano yun Ano pa ba aasahan mo ron? Ayan. Paano ba naman yan? Eto na, ang dami-dami ng turo itong si Pastor Jacob Santos. Si Black Widow Spider. Sabi nga ho ni Brother Bert, si Black Widow Spider, isang uri ng gagamba na meron siyang mga kaibigan na halos kadikit niya, halos kasama niya na. Kapag gusto niyang patayin, ay pinapatay niya. Ayan, gusto niya, ayaw niya, pinapatay niya. Yan ang ugali ng Black Widow Spider. Isang uri ho ng gagamba yan. Nandyan ho yan sa Australia. Marami ho mga mga uri ng gagamba na ganyan sa Australia. Okay, dyan ho yata matatagpuan yung ganung uri ng gagamba. Ayan, doon po yan hinalintulad ni Brother Bert Kasi ang dami po niyang ang dami-dami po niyang mga kadikit niya na pinag-aano niya. Kumbaga, panghudas na style. Ayan, ganun po ang nangyari. Kaya marami po ang mga umalis at marami nagagalit sa kanya. Okay. Maya-maya ho, Brother Chandler, yan po yung ating pag-uusapan. Dito muna tayo na doon po sa kanyang nakaraang programa na ito daw pong langit, itong earth ay hindi daw po yan na masisira o hindi mapupugnaw. Ayan, si Brother Alvin Kabautan, umalis din yan. Nilayasan din niya yan dahil meron din siyang hindi ka nais-nais na nakita sa kanyang attitude. Ayan, mainit ang ulo, hindi na isama sa Hong Kong. Naalala pa ni Brother Michael. Ito si Brother Michael Bambito maraming alam to maraming alam na may may kausap sa abroad din to na kaya nakakuha ng mga report. Yung bang mayroon pa palang itong Ayan. Hello, may napapansin po ba kayo mga ka-Bible study? Ayan. Doon din niya, nakuha din niya yan kaya ka Eli Soriano yung mga style na yan. To be fair naman, hindi naman tayo ganun Marami din namang aral si ka Eli Soriano na mga tama naman. Okay naman yung kanya mga ibang sinasabi. Kaya marami din siyang nagawang palpak din na aral. Gawin din naman ito si Black Widow Spider. Yung mga yan kasi, tulad niyan. Hinahamon natin sa isang maginoong pag-uusap tungkol sa Biblia. Mag-running debate kaming dalawa ni Black Widow Spider. Total, sabi niya, inutusan lang naman daw akong bumili ng suka, Biblia na ang dala-dala.
hinahamon ko siya ng isang magiging pag-uusap. Mag-uusap kami tungkol sa Biblia, running debate. Meron naman siyang meron naman siyang Facebook Live, meron din siyang YouTube Live. Di sagutin niya. Ayan. At magsagutan kami. Kaya lang, ang napapansin natin, ang gusto lang niyang kausapin talaga ay yung sinasabihan niya na inutil. Ang pamangkin. Hindi daw marunong gumawa ng paksa. Ayun. At kung ano-ano pa ang mga sinasabi niya doon sa tao. Yun lang ang kaya niya. Hello! Ayan. Nagtatago daw sa aparador. Sabi nga ho natin, ikaw din naman nagtatago ka rin sa aparador Hindi mo kayang ipagtanggol ang mga maling impormasyon na ikinakalat mo sa social media. Na sinasabi mo na parang lumalabas, sinungaling pa si Apostol Pedro. Na sinabi ni Apostol Pedro na mapupugnaw ang mga nasa lupa. Mawawala ang mga nasa langit. Pag sinabi niya yon, totoo yun. Ayaw niya. Hindi raw yun mangyayari kasi i-restore lang naman daw. Ayan, i-restore. Wala tayong duda sa restore kasi binasa natin yan sa aklat po ni Propeta Ezekiel. Noong mga nakaraan, atin pong binasa yan na aayusin Ayan. Aayusin po yung earth pagkatapos ho ng ng labanan sa pagitan po ni Jesus Christ at ang kanyang mga anghel. At ito pong 666 kasi malakas din po ito ang 666. Natalo sila ni Jesus Christ kaya ito ang earth lilinisin. Ayan, lilinisin po yung earth. Ayon po yan sa aklat ni Propeta Ezekiel. Okay. O ngayon, pag natapos na ho linisin yon, magsisimula na ho ang 1,000 taon. Ayan, dito pa rin ho sa earth magaganap. At ang mga nandito, mga Israelita po, sila po ang magtutuloy niyan para lang ho itutuloy nila yung mga naudlot na hindi ho nila natapos. Mag-unite po yung 12 tribes. Sila ho yun. Ang hari nila si Jesus Christ. Samantalang si Satanas nakagapos pa at ikinulong Hindi na siya pwedeng makapanggulo. Ayan. Kaya dito pa rin ho yun sa lupa. Okay. Ngayon, ang mangyayari pagkatapos ho ng 1,000 taon, ang kasunod na mangyayari. Basahin ho natin para maintindihan ho nating mabuti sa isang talata ho ng Apokalipsis. Ito po ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, nung si Satanas po ay naigapos na, okay, nag-start ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ano po ang kasunod na mangyayari? Ito pong kasunod. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkakabilanggo. O pagkabilanggo, ibig sabihin, nakakulong si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Kasunod, sa 8, tuloy tayo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at ang Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos. Ito po yung ito po yung mga nakasama sa 1,000 taon. Pinasok nila yung kampo na, ibig sabihin, yung kampamento. Pinasok nila yon. Pinaligiran nila. Okay. Ang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. Okay. Yan po yung yan po yung senaryo. Kaya totoo talaga yung sinasabi ni Apostol Pedro dahil yun ang nakasulat. Totoo po na mapupugnaw. Mawawala ho talaga itong itong earth na ito. Mawawala ito yung araw, ang buwan at ang mga bituin. Dahil yun po ang nakasulat Ang tanong, kailan?
Yan ang hindi naintindihan nitong nagpapanggap na may Holy Spirit, na ayaw talaga niyang pumayag na ito ay mapupugnaw, ito ay talagang mawawala. Ayaw niya. Ayan. Ayaw niya kasi nahihirapan siyang i-align. Yung tinatawag na good arrangement. Yung sinasabi ni Brother Bert palagi. Dapat nasa good arrangement. Ayan. Alam niyo po ba na si Brother Bert, nung bago po siya nawala, bago siya pumunta sa Panginoon, yun ang bilin niya na maganda pala, Brother Vincent, ang good arrangement. Dapat naka-arrange ng mabuti. Sabi ko, yan din ho ang nabasa ko. Dapat may chronological talaga para magkaintindihan. Yun ang ibig sabihin na hindi niya naintindihan. Yung pinagsasabi niya, hindi siya pumayag na hindi ito mapupugnaw. Sinabi na nga ni Apostol Pedro na mapupugnaw ito nakakuha ng idea si Apostol Pedro, syempre kay Jesus Christ. Na ito pong earth na ito at ang mga nasa kalangitan mawawala ho yun. Ayan, ang tanong lang dyan, kailan? Syempre, pagkatapos na ho ng 1,000 taon. Yun po yung binasa natin na pinakawalan si Satanas. Okay? Tapos tinipon niya ang kanyang mga kampon, nakaipon siya, nasindami ng buhangin daw sa dagat. At pinasok nila yung kampo ng mga hinirang ng Diyos, lalong-lalo na po yung ang banal na lungsod. Pinasok nila. Hindi naman ho nagpabaya ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos na po mismo ang kalaban. Mabuting tao si Brother Bert. Tama po kayo, Brother Alvin. Ayan, si Brother Bert, dahil biktima ho siya ng relihiyon. Pero inyo, si Brother Bert, galing po siya sa pagiging atheist. Hindi ho siya naniniwala sa Diyos noon. At siyempre, nakilala po niya si Ka-Eli Soriano, na pag-aakalang ito ang totoo. Nabiktima din pala siya. Tapos, ito na, nagpahinga na siya. Nang magpagpahinga siya at hindi pa nga nahimasmasan dahil dun sa kanyang naganap sa kanya, pumunta naman sa bahay niya si Black Widow Spider. Hinimok na naman siya. Nadali na naman uli. Ayan, ganun talaga. Okay, Nandiyan po si Sis Opie, hindi pa ho nag-review sa mga oras na ito. Ayan. May sinasabi po si Brother Alvin, hindi raw mawala ang lupa, magiging uling lang yung ayon kay Gundo-Gundo. Hindi ho kasi po pwede yun nakasulat yun Hindi maaari kasi nakasulat nga. Ang timeline lang ang hindi niya alam. Pagkatapos ho ng 1,000 taon, hindi tapos na 2 beses count. Si Brother Bert 2 beses na scam. Hindi nyo, sa katotohanan ang dami si Brother Herberto ang laki-laki po ng kanyang kumbaga iwalang pera, napakawalan na pera dahil lamang ho sa relihiyon. Ayan. Tapos si Brother Bert po ng pandemic, ayun, helpless na po siya, na naganap na yun. Wala man ng relihiyon na tumulong sa kanya. Ayan. Alam niyo ho kung sino ang tumulong kay Brother Bert na relihiyon? Siguro hindi nyo pa ho alam ito. Walang iba kundi ang INC. Yan, tinulungan po si Brother Bert. Alam na alam ko ho yun Yan po ang tumulong kay Brother Bert. Tapos inutangan si Brother Bert at hindi nabayaran. Kaya ngayon, yung si Pastor Jacob Santos, hindi makaporma talagang ano na siya kumbaga wala, ang gagawin na lang niya, magtatago na lang sa aparador. Ayan. Ayan po ibig sabihin mga kapatid na yung pag sinabi ng Biblia, basahin nga natin uli yung 2 Pedro. Ayan. Para ho 3 Gs po yun Ayan. Tapos dire-diretso ho natin para maganda. Ayan, hanggang hanggang 13. Ayan. Okay, ito pong nakasulat
Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Si Jesus Christ po, pagdating niya, sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Yung ugong po yung trompeta. Turut, turut, tutut, tutut. Yan po yung trompeta. Matutupok ang araw, buwan at ang mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Yun ang ibig sabihin. Kaya mapupugnaw, kaya mawawala itong earth na ito kasi may bagong langit at bagong lupa na. Kailan yun magaganap? Magaganap po yun kapag tapos na ho ang 1,000 taon. Ayan. Ano ho ang mangyayari pagkatapos ho ng 1,000 taon? Pinakawalan na ho si Satanas, pinasok niya ang kampo ng mga hinirang ng Diyos. Ayan, nag-ipon siya ng mga makakasama niya, pinasok niya yon, pati ang banal na lungsod. Hindi ho nagpabaya ang Panginoon Diyos. Ano ginawa? Pinaulan po niya ng apoy. Yun na yun. Ang pagpapaulan po ng Panginoon Diyos. Ang Ama na po ang pinag-uusapan na dito. Ang Panginoon Diyos na po ang pinag-uusapan. Pinaulanan ho niya ng apoy. Yun po yun, kasi papasok na po ang bagong langit at bagong lupa. Doon naman tayo maninirahan. Kasama na po ang lahat po ng ayan, umuulan na ho, inaayos ko lang. Teka lang ho. Yan. Yung pong bagong langit at bagong lupa, hindi lang niya alam kung paano i-arrange Kaya nahihirapan siya doon sa kanyang programa. Naloko na. Teka muna. Okay. Yan po yung ating pagbabalik tanaw mga kapatid. Ulitin lang natin. Totoo po yun na magkaroon po ng restoration. Aayusin po ang earth dahil titirhan po ito ng mga Israelita. Sa loob po ng 1,000 taon, yan po ang magaganap. Ayan. At pagkatapos, siyempre, yung mga hentil po, nandun lang po yan sa Alapaap, steady lang tayo sa loob ng 1,000 taon. Doon lang tayo. At pagkatapos na ho ng 1,000 taon, at nandyan na po ang pagbaba ng bagong langit at bagong lupa, doon na tayo sasabay. Ayan. Okay, lakas ng ulan, siguro pinag-pray ni yan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Kaya, pag sinabi ho ng Biblia, totoo po yun. Talagang mawawala po itong earth, mapupugnaw ho lahat ito. Yan po ang sinabi ni Apostol Pedro. Marami po ang hindi nakakaintindi. Hindi nila makuha-kuha ang talagang pinaka-chronological ang pagkakasunod-sunod. Bakit ganun Bakit masisira ang earth? Di ba titirhan pa nga ito? Oo naman, titirhan. Yan, titirhan pa ho ito. 1,000 taon lang. Pagkatapos po nun, uulan na po ng apoy, wala na. Sunog na yan. Ang question, paano mangyayari doon sa mga hinirang ng Diyos? Siyempre, wala na yan doon. Pupunta na sa bagong langit at bagong lupa. Bahala na Diyos doon. Basta't ang tatamaan ng pag-ulan ng apoy, ito pong mga kampo ni Satanas. So, si Satanas, ibubulig niya sa dagat-dagatang apoy. Yun na ho yun. Kaya, tama ho yung arrangement na ginagawa natin dito sa programa na ito, na dapat, hindi ho pitas-pitas, tapal-tapal, meron kang mamimiss dyan na mga salita at kung ano-ano pa. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay, sige. Nakapag balik tanaw doon sa nakaraan,
pupunta na ho tayo doon sa doon dito sa ating bagong paksa, bagong ibabalita tungkol po sa pag-aayuno ng ating mahal na Panginoong Hesus. Basahin ho natin yung binigay kanina ni Brother Chandler na talata. Hello! Sa Mateo. Ayan, 4. Ito po ang nakasulat. Ayan, kasi pinag-pray ni Ginugundo na umulan at tuyo na daw ang mga pananim. Pero sa Las Piñas, napahiya nga ho siya doon mayroon pong biglang nag-comment tungkol sa ganun namula ang muka Hindi niya maintindihan ngayon kung ano isasagot niya. May napansin po ba kayo? Sabi ni Brother Chandler Rodriguez. Andiyan po si Sis Emmy Alfonso. Diyan naman po yan sa, alam ko sa Quezon City. Ito si Sis Emmy. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyana. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Okay. Kung mayroong question po maaari po kayong magtanong. Okay, dako na tayo doon sa sa pag-aayuno, yung fasting po ni Jesus Christ. Medyo mabigat po itong itong paratang na naman. Ako, ang dami na siyang paratang na ginawa dito sa kay Jesus Christ. Ito nga, katatapos lang tayo, kinokontra ho niya ang nakasulat na hindi daw po masisira ang earth, restoration lang daw magaganap. O ngayon pinaratangan na naman niya si Jesus Christ na bagamat hindi daw po kumain ng 40 days and 40 nights, umiinom naman daw po ng tubig. Naloko na. Lumalabas mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, mandaraya si Jesus Christ para sa kanya. Dinadaya. Dinadaya ni Jesus Christ. Kahit naman 100 days, wala kang kinakain. Pero mayroon kang iniinom na tubig, hindi ka naman mabubuhay ka pa rin naman Ayan. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, lumalabas niya talagang mandaraya para sa kanya. Ayan. Kaya, hindi daw kumakain pero uminom naman ng tubig. Basahin nga natin sa Mateo uli. Ito ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano sa 4. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Dito siya naglaro. Ang kanyang isip. Sa wakas daw nagutom siya. Ayan, sa wakas na nagutom si Jesus Christ. Ayan, kaya o ganito po magpapasakali lang tayo ng konti. Si Jesus Christ po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito nga ho yung sinasabi ko at ibinabalita ko palagi. Ayan. Ayan, may mga kumukontra nga sa atin na naggamon ng debate. Hindi lang ho natin gaanong pinatulan. Tungkol po dito sa sinasabi natin, tungkol po sa pagbautismo sa tubig. Yung sinasabi ho natin, ito po yung from the very start till to the end. Sa simula at sa wakas. Paano po? Na si Jesus Christ po, matapos ho siyang bautismuhan sa ilog ng Jordan ni Juan Bautista, siya po ay dinala na ng Espiritu Santo sa ilang. Yan. Ito pong pagtukso ito pong nangyari kay Jesus Christ na dinala siya sa ilang ng Espiritu Santo. Ito po ay bahagi ng kanyang paghihirap. Hello. Ayan, yan po ay bahagi. Bakit? Kasi po tandaan ho natin, nung mabautismuhan ho siya sa ilog ng Jordan, ang sinisimbolo ng bautismo sa tubig ay ang pagsisi at pagtalikod sa kasalanan. Ito ngayon si Jesus Christ dumarating. Ang lahat ng binabautismuhan dyan, yung nagsisi lang at tumatalikod sa kasalanan. Question, si Jesus Christ, wala siyang dapat pagsisihan. Wala siyang dapat talikuran.
Kasi wala naman siyang kasalanan. Hello? Yung nga po yung panimula. Lahat ho ng mga babautismuhan sa pamamagitan po ng tubig, ay tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Si Jesus Christ binautismuhan. O ngayon, ayaw siyang bautismuhan ni Juan Bautista. Ano sabi niya? Hayaan mo na mangyari ito sapagkat ito ang ating dapat gawin upang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya, inilublob na ni Juan Bautista si Jesus Christ. Yun na yung simula. Ano ho ibig sabihin? Lahat ho ng mga nababautismuhan sa tubig, pagkatapos ng mabautismuhan ni Jesus Christ sa tubig, siya na ang bahala doon. Ibig sabihin, kinuha na rin ni Jesus Christ yung paglublob sa tubig dahil yung significant nun, ang kahulugan nun, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya, kukunin na yan ni Jesus Christ. Kaya hindi na ho kailangan pa ilublob sa tubig. Dahil si Jesus Christ na ang kumuha nun. Pati pangalan gagamitin pagtatalunan sa bautismo. Kaya nga po, nahihirapan sila dyan, pati pangalan gagamitin. Pinagtatalunan sa bautismo, hindi nila alam na yun na yun. Okay, hindi lang nila naiintindihan, hirap na hirap sila doon. Kaya, lublob pa ng lublob sa tubig. Ayan, hindi na nga kailangan eh. Ang wakas naman, yung dulo naman ito, pagpapako naman sa krus. Wala namang kasalanan si Jesus Christ, pero pinako isa sa krus. Hello, yun din yun, kinuha din niya. Kaya yung dalawa na yan. Kaya nga, simula at wakas, kinuha na ni Jesus Christ. O ngayon, pagkatapos niyang mabautismuhan sa tubig, eto na. Si Jesus Christ, meron siyang laman, buto, at dugo. Tandaan ho natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, at sa lahat ng mga nandyan, si Juan Bautista ho, ay naging tao sa pamamagitan ng pagsisiping. Alam naman ho natin yun eh. Ang kanyang nanay, si Elizabeth, ang tatay niya, si Zacarias. Si Elizabeth naman ay hindi naman ho magkakaanak, baog naman ho yun eh. Bakit nagkaanak? Dahil ho sa kapangyarihan din ho ng Panginoon Diyos. Kaya nagkaanak siya. Ibig sabihin, merong pong kapangyarihan ng Diyos para siya ay lumabas sa bahay batang ng kanyang nanay. Sa pamamagitan po yun ng pagsisiping ha. Ayan, ibig sabihin, nung lumabas po si Juan Bautista, genuine ho yun. Pag sinabing genuine, original, wala ho kasalanan yun. Hello? O ngayon, pero mayroon pang higit na mas matindi sa kanya. Paparating. Yan, 3 buwan lang ang makalipas. Eto na. Lalabas na po si Jesus Christ naman. Sa sinapupunan naman ni Maria, wala hong pagsisiping na naganap doon. Mas matindi ito. Galing ho yun sa langit. Nabuwaba dito sa lupa. Ayan, yan po yung kaibahan ng dalawa na yan. O ngayon, galing siya sa langit ha. Si Jesus Christ. Pagkatapos niya ng mabautismuhan, dinala na siya ng Espiritu Santo. Sa ilang, meron na siyang laman, buto at dugo. Okay, ngayon, basahin ho natin uli itong nakasulat sa Mateo pa rin. Nang magkagayoy hiniyatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ituksuhin ng dyablo. Okay, so nandun yung tinatawag na pagtukso ng dyablo, ano? At nang siya ay makapag-ayunong 40 araw, 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Okay, ibig sabihin pala, tapos nang mag-ayuno si Jesus Christ. Okay? Tapos na siyang mag-ayuno, hindi na ho siya kumain, at siyempre hindi na rin ho siya uminom. Brother Vincent, ano naman ang preba mo? Patunay mo na si Jesus Christ ay hindi talaga uminom ng tubig. Nasa talata naman eh. Nakalagay na rito eh. Ano ba yung nakalagay dyan? O basahin natin uli. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus. Sino po ang naghatid? Kay Jesus, ang Espiritu Santo. Saan ho siya hinatid? Sa ilang. Ano ba yung ilang? Ang ilang po, yan po yung tinatawag na wilderness.
kawalan. They have no source of food and water. Walang mapagkukuhanan dun sa ilang ng tubig at ng pagkain. Bakit? May ganyan ba sa Biblia? Oo naman. Meron pong ganun sa Biblia. Natatandaan nyo po ba noong si Jesus, ang mga Israelita po ay nagkaroon po ng espiya? Nakakita sila ng mga higante? Ayan. Ano pong nangyari doon? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, maling ulat ang kanilang ibinigay doon sa ano ho? Ayan, ayusin ko lang po Maling ulat po ang kanilang binigay. O ngayon, binigyan sila ng Panginoon Diyos ng parusa. Yan, yung mga nagbigay ng maling ulat, babalik sila sa ilang. Ayan. Babalik ko sila sa ilang, doon sila ngayon. Ibig sabihin, kawalan na po yun. Wala silang source of water, source of food, doon sa ilang. Ang target nila, dagat na pula. Hello? Ayan. Okay. May binabasa lang po ako. Okay, yan po yung meron pa po akong tanong. Sige po, Brother Chandler. Habang binabasa ko po ito, pwede po kayo magtanong. Ayan. Ayan. Naayos ko lang po itong binabasa ko. Ayan, yan pong patunay na live talaga tayo Live talaga. Okay. Sige, tuloy tayo. Pumapatak na po ang ulan. Yan po ibig sabihin mga kapatid na yung pagdating mo sa ilang, wala ka na home source of water, source of food, wala na. Kaya yan ang mga patunay na si Jesus Christ, hindi naman siya nagbaon ng mineral water 40 days and 40 nights po yun. Pastor Jacob Santos, wag mong pararatangan si Jesus Christ na bagamat siya'y nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, hindi kumakain, sasabihin mo na siya po ay umiinom naman ng tubig. Pagka ganun, daig pa pala siya ni Moises, Kasi si Moises, hindi talaga uminom ng tubig. O basahin natin Nabasa na rin naman niya to, pero hindi niya naintindihan. Dito po sa aklat po ng ikaw muna. Ito. Sa aklat po ng Exodo. Ayan. Ito, babasahin ho natin. 34 28. Yan. Ito yung ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ng Panginoon. Hindi kumakain o umiinom. Ayan, isinulat ng Panginoon sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin na tipan ng 10 utos. Ayan, lakas ng ulan daw, sabi ni Sis Emmy. Andyan po si Brother Reds Prudente. Ayan. Baka daw masira programa. Sabi ni Brother Chandler. Hindi ko masisira programa natin kasi mabilis lang naman yun Okay. Yan po ibig sabihin mga kapatid na wala talagang source of water, source of food dyan sa ilang. Kaya sigurado tayo na hindi talaga kumain, hindi talaga uminom si Jesus Christ. Ang significant o yung dapat bibigyan ng
sinisimbolo niyan ng ginawa po ni Moises na hindi sa kumain ng 40 days din at hindi uminom, ano ho, yun din pong mangyayari kay Jesus Christ. Hindi rin ho siya kakain at hindi iinom. Kasi nga, wala naman talagang source of water dyan ho sa ilang. Hello! O ngayon, dito po sa pag-aayuno muna, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kumuha kasi ng guide Kumuha siya ng, pumitas na naman siya ng isang istorya na hindi naman niya naintindihan. Tungkol po doon sa pag-aayuno ni Haring David. Hindi ko na ho babasahin kasi hahaba. Magkukwento ko na lang ho. Ayan. Yung nangyari ho doon kay Haring David. O di po ba? Si Haring David ho ay may natanaw ho siyang babae, si Bathsheba. Ayan, asawa ho siya ni Urias, isang magiting na sundalo ni Haring David. Okay. Ngayon, siguro, nakaramdam po si Haring David dahil siya na may hari. Kinuha ho niya yung yung asawa ni Urias at sinipingan. Okay. O ngayon, ano po ang kasunod? Nung dumating na po sa labanan, itong si Urias, ang nangyari, para mapagtakpan po ni Haring David yung kanyang ginawa, dahil nagdadalang tao po yung asawa ni Urias, sa pamamagitan po na ginawa ni Haring David, pinauwi ho niya si Urias, pinagpahinga, pinag-rest, para lang daw, uwi ka muna at sipingan mo ang iyong asawa, para mapagtakpan lang yung kanyang ginawa. Ang nangyari ho, hindi naman ho umuwi si Urias. Nakita ho niya yung templo, wala hong bantay. Okay, yung mga pagod sa galing sa labanan, siya na ho ang nagboluntaryo nagbantay. Ang nakita siya ni Haring David, bakit hindi siya umuwi, yun ang katwiran niya. So, hindi ho naganap yung plano ni Haring David para lang masipingan niya ni Urias, ang kanyang asawa, para doon makaligtas lang si Haring David. O ngayon, para lang magamot niya ang kanyang ginawa niyang frontliner si Urias. Okay, namatay sa digmaan. Kaya inatangan siya ng Panginoon na siya ang pumatay. Ayan. Kaya ito si Propeta Nathan, binigyan ho siya ng halimbawa. At siya na yung tinuro. Ikaw ang may gawa niya, Haring David. O ngayon, doon siya nagsisi, ho. Ngayon, eto na. Nananalangin na ho si Haring David. May kasamang pag-aayuno. May pagkasamang pag-aayuno para lang mailigtas. Kasi may sakit po yung kanyang anak kay Bathsheba, na asawa ni Urias. O ngayon, tandaan ho natin mga kapatid, eto na naman tayo. Kahit ano pa hong pag-aayuno, kasi itong ginamit ni Pastor Jacob Santos, bakit daw hindi daw po lahat ng pag-aayuno ay para daw po bang sinasabi niya na para lang maobliga ang Diyos, kinakailangan mag-ayuno. At magbibintang lang sa ibang mga pastor, wala naman siya binibigay na kung anong relihiyon yung nagsasabi na para daw maobliga ang Diyos sa hinihingi mo, mag-ayuno ka. Yung kanyang gustong palabasin. Ito ngayon, nag-ayuno ngayon si Haring David para mailigtas niya ang kanyang anak kay Bathsheba. Kung ikaw ang Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, yung ginawa ni Haring David na isang uri ng pagtataksil, yung ginawa niya, ginamit lang niya ang kapangyarihan niya para makuha niya si Bathsheba. Nagbigay ng halimbawa kasi si Propeta Nathan tungkol diyan sa nangyari na yan, na meron daw isang bisita, ang isang mayaman dumating at meron namang ganito, tapos pinagkakatay niya ng hayop. Ang kinuha pa niyang kakatay niya yung nag-iisang alaga at katabi sa pagtulog. Yung pang hinihain nung may dumating kasi na panauhin.
O ngayon, nung marinig po ni Haring David yung tungkol sa pangyayari na yan, nagalit siya. Kaya ang sabi ni Propeta Nathan, dalhin sa ang tao niyan sa akin. Ang sagot ni Propeta Nathan, ikaw yun. Kasi ang kaisa-isa pong ari-arian ni Urias na kanyang asawa, kinuha pa ni Haring David. Kaya, ayun, eto na. Nagbunga po ang kanilang ginawa. Hindi ho pwedeng pagbigyan ng Panginoon Diyos yung ginawa niya noon. Kailangan makuha yung bata, kailangan mawala yung bata. Bakit, Brother Vincent, kailangan mawala ang bata? Kawawa naman. Kasi galing yan sa walang kapayapaan. Yan po ibig sabihin nun. Galaw ho yun ni Satanas. Yung ginawa ni Haring David. Hello? O kaya kinuha ng Panginoon Diyos yung bata. Ngayon, anong kasunod? Dahil wala na po si Urias, patay na, humingi ng tawad si Haring David, pinatawad naman siya ng Panginoon Diyos, pinagsama na sila ni Bathsheba, at nagkaanak na sila. Ang kanilang anak, mayroon na po yung kapayapaan. Walang iba, kundi si Haring Solomon. Yan ang ibig sabihin doon. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kunting kaalaman lang po. Magbibigay lang tayo ng kunting trivia, kunting dagdag kaalaman. Ano ho? Ito pong si Solomon, ano ho? Anak ko siya ni Haring David. Si Haring David, anak naman siya ni Jesse. Si Jesse, anak naman siya ni Obed. Si Obed, anak naman ni Ruth kay Boaz. Ang mga detalye na yan, basahin nyo na lang po sa aklat ni Ruth. Kasi napakaganda po ng istorya niyan, ang aklat ni Ruth. Ibig sabihin, si Ruth ho kasi ay hindi naman talaga totoong Israelita. Ano ho? Siya po ay isang Moabita. Ayan. Kaya doon po nanggaling si Jesus Christ. Yan, kay Solomon, nagkaanak po si Haring David kay Bathsheba, kay si Solomon, at si Haring Solomon po, hanggang kay David, doon naman po nanggaling si Jesus Christ. Kaya, yun po yung senaryo niyan. Yan ang mga istorya niyan. Yan, binibigyan ko lang po ng kaunting dagdag kaalaman, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kasi kinakailangan kapayapaan ang panggagalingan ng Misayas. Hindi pwede doon sa bata na sa unang pagsisiping nila, buhay na buhay pa ho si Urias nun eh. Nung mawala na si Urias, yun na po. Ayun na, lumabas na si Haring Solomon. At doon po galing si Jesus Christ. Yan po yung ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, balik tayo doon sa ating pinag-aaralan. Na, ano po ang kahulugan? Anong dapat nating maintindihan? Bakit ho si Jesus Christ ay nag-fasting o nag-ayuno sa loob po ng 40 days and 40 nights? Ayan, nandyan po si Brother Balong, Kalamaan, dyan po sa Makati. Ayan, magandang gabi po. Nandyan din po, kung napapansin ko po, si Sis Offie, dyan din ho sa Makati. Ayan. At nakita ko rin po, sino pa po yung nandyan? Okay. Sige po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ganito po yun Yan, si Brother Balong Kalamaan po, kapwa ho natin yung Kristiyano, at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Na yung pong binabanggit na pag-ayuno ni Haring David, hindi ho siya maaaring pagbigyan ng Panginoon Diyos doon. Kailangan makuha yung bata. Tingnan niyo po nung nangyari nalaman na po ni Haring David na wala na yung bata, nag-ayos na siya ng kanyang sarili. Ayan. Kasi hindi na pagbigyan ang kanyang hiling, kahit nag-ayuno pa siya. Ayan. O ngayon, para lang daw po, sabi ni Pastor Jacob Santos, para maobliga ang Panginoon Diyos na, halimbawa, nanalangin ka, samahan mo raw ng fasting,
sabi daw po ng mga ibang mga pastor, para daw maobliga ang Panginoon Diyos na pakinggan ang iyong panalangin, magpasting ka o kaya mag-ayuno ka. Ayan. Kasi gaya na po ng ginawa ni Haring David. Tama naman yung kanyang sinasabi na hindi mo maobliga ang Panginoon Diyos kahit magpasting ka pa. Ayan. Totoo po yung sinasabi niya na yan. Na hindi naman talaga mauobliga. Kaya lang wala naman siyang sinasabing pastor o relihiyon na sino ang nagsabi niyan. Anong relihiyon? Wala siyang binabanggit. Ibig sabihin, imbento lang niya yon. Kasi sa akin kung meron po kayong naririnig na mga ganong aral na para maobliga ang Panginoon Diyos magfasting. Ganito po ibig sabihin kasi ng fasting o ayuno, mga kapatid. Mahalaga po yun Si Jesus Christ po nagbigay ng tip kung papaano po ang magaganap sa pagfasting. Ito po babasahin ho natin sa Magandang Balita Biblia ho kung ano po yung binigay ni Jesus Christ na tip tungkol sa pag-aayuno. Sa aklat po ni San Mateo. Ayan. Sa 17 ho. 14 hanggang 21. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya. At nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata. At ang bata ay gumaling agad. Instant Instant healing po ito Hindi po ito gradual. Hindi po ito progressive healing na gaya ng ginagawa ni Pastor Jacob Santos. Fake healing yung sa kanya. Walang ganun sa Biblia na merong gradual at saka progressive Huwag ko kayong maniniwala doon. Kaaway po ni Jesus Christ ang ganyang aral. Tuloy sa 19. Pagkatapos ng sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus. Ito na, nagtanong na. Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Ayan, sa tanong ng mga alagad. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka. Lumipat ka roon. At ito lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ganyan. Ganyan po si Jesus Christ kung magbigay ho ng ng lakas ng loob para sa mga apostol. Yung faith, yung pananampalataya. Tuloy sa 21. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Ayan. Ibig sabihin, kailangan pa rin po ang pag-aayuno. Malaking bagay po ang pag-aayuno. Hindi ho pwedeng sabihin lang na pag-aayuno para maobliga. Huwag ho nating sasabihin yun. Imbentong salita lang yun ni Pastor Jacob Santos. Ayan. Kaya ho tayo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kung tayo ho ay meron talagang taimtim ang ating pananampalataya, pagtitiwala, samahan ho natin ang pag-aayuno kahit ho isang araw lang. Kasi ang significant po ng pag-aayuno, yan po ay tanda ng pagdadalamhati mo. Ikaw ho ay nakikiusap ka sa Panginoon Diyos. Tandaan ho natin, may aral si Jesus Christ may aral siya tungkol sa pananalangin na may impact. Ito isa na nga po ito. Natatandaan niyo po ba yung babaeng Kananea? Basahin ho natin Yung babaeng Kananea ay
humingi ho siya ng kagalingan din. Sa Mateo din po, 15. Ito po ang ating mababasa. Tingnan natin kung ano po yung mga kaganapan. Ayan. Sa 15 po ng Mateo 21 hanggang 28. Ito po ang nakasulat. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Ayan, yung Tiro po at Sidon, ang alam ko ito po yung ang Lebanon. Ayan. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa aking anak. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya at napakaingay niya at sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sabayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang inihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Instant uli Ayun, ano po dapat nating maintindihan dito sa ating binasa, mga kapatid? Ano pong kaugnayan nito doon po sa pag-aayuno? Bukod po sa pag-aayuno, pag tayo ay nanalangin at para ho tayo ay maganap natin yung sinasabi ni Jesus Christ, may impact yung pag-aayuno kahit isang araw lang. Palatandaan lang naman yun na ikaw ay nagdadalamhati. Kailangan mo ng tulong ng Panginoon Diyos. Isa pa pong tip na binigay ni Jesus Christ ay ang pangungulit. Kita nyo lang. Ganun po ang technique sa pananalangin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Isa pa po yung technique, yung pangungulit. Dapat kailangan mangulit tayo ng mangulit sa Panginoon. Ayan. Brother Vincent, bakit? May nakasulat pa sa Biblia? Isa na nga po yung babaeng Kananea. Ang kulit-kulit niya. hindi nga siya pwede dun kasi sa mga anak ni Israel ang nautusan. Pero sa pangungulit niya, dahil doon sa kanyang pananampalataya, pagtitiwala, naniniwala siya na mapapagaling ni Jesus Christ ang anak niyang babae. Ayan. Okay. Ayan na po Ano pa pong pangungulit? Ito pa po sa isang talata ng Lucas 18. At ang talata ay 1. Ayan. Ito naman po yung hukom. Ang biyuda at ang hukom. Basahin ko po Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Ito po yung talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang inagalang na tao. Wala palang takot sa Diyos to. At wala siyang nirerespetong tao. Ayan. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda, lagi siyang pupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang matagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala, kinukulit ho." Ayan. At baka mainis pa ako at sa punta niya rito at nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakaikay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sila kaya paghihintay niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Di ba mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Yan po yung mga tip ni Jesus Christ
tungkol po kung paano manalangin. Hindi lang po pag-aayuno. Dapat mangulit din. Yan po, maliwanag po ang nakasulat. Kaya, yung mga prayer request nyo, ihanda nyo na. Naloko na. Manalangin ho kayo sa Panginoon Diyos ng diretso. Huwag nyo na ho idaan dyan sa pastor na yung panalangin nyo. Kasi napaka-unfair naman. Siya lang ba pinapakinggan ng Diyos at kayo hindi na? Ayan, kung mayroon kayong pananampalataya, mangyayari ang inaasahan natin. Lalong-lalo na pagka sinamahan natin ng pag-aayuno at pangungulit sa Panginoon. Para alam nyo, hindi na tayo pag-aantay ng Panginoon. Ibibigay niya na yun. Okay. Yan po yung mga tip, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tungkol po dyan sa pag-aayuno. Nagbigay si Jesus Christ ng tip para lang ma-deliver niya kung ano yung ibig sabihin. Ayun, balik tayo doon na hindi ho totoo na uminom si Jesus Christ ng tubig. Wala hong katotohanan yun. Ayan, andyan po si Brother Noel Ferguson. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po sa kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Si Jesus Christ po hindi rin ho uminom ng tubig, nasa ilang nga At masisira po niya yung chain of command. Ano ba yung chain of command? Ganito po yun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Si Moises, siyempre, nung kausap po siya ng Panginoon Diyos, doon po sa bundok ng Sinai o Horeb, sa Exodo po 24, 15-18 hanggang Exodo 32, 7-19, ang ating pong binabanggit na yan, si Moises po, hindi rin po kumain at saka hindi rin po uminom. 40 days din po siya doon sa bundok ng binabanggit na yan. Sa Exodo 24 po, basahin natin. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Ayan. Ito. Kung ilang araw ho siya doon sa bundok na yan. Ito. Sa 15 po bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, hintayin niyo kami rito kasama ninyong maiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natatakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai o yung Horeb. Ayan, ay nalukuban ng kaluwalhatian ng Panginoon. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang ika-7 araw, si Moises ay tinawag ng Panginoon mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ng Panginoon na parang nagniningis na apoy sa taluktok ng bundok. At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umakyat. Nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Yan. 40 days and 40 nights. Doon po, nandun si Moises. Ayan. Hindi siya kumain at hindi rin po uminom. Ayan, ito na mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, unti-untiin na natin to. Alam nyo ba, kailangan hindi kumain si Moises at hindi uminom. Ano po ang kahulugan? Ano po ibig sabihin? Kasi, sa kanya po sinabi ng Panginoon Diyos yung tinatawag na agreement. Yan. Ito po yung tinatawag na makikipagkasundo. Ayan. Sa isang salin, yan po yung tinatawag na makikipagtipan. Makikipagtipan po ang Panginoon Diyos sa pamamagitan po ni Moises para sabihin po niya sa Israel na makikipagtipan ang Diyos sa inyo. Ibig sabihin, makikipag-agreement sa inyo, makikipagkasundo sa inyo, magkakaroon ng kasunduan, ng agreement. Yan. Kaya lang sa unang pagkakataon na natapyas na po nagkaroon na po ng patas alituntunin,
pagbabaho ni Moises, eto na ang mga Israelita, naggumagawa na sila ng Diyos-Diyosan. Ayan. Kaya nung pinababa ng Panginoon Diyos si Moises, nako, pinangunahan pa ng kanyang kapatid na si Aaron. Hindi nadala siya, nakuha siya ng mga Israelita. Kaya binasag po ni Moises yung unang tapyas na bato na ang Diyos mismo ang nagsulat. Nakasulat po yan sa Exodo 32:7-19. Medyo mahaba-haba lang ho kung paano po binasag yan ni Moises. So, ano po ang kasunod? Ay di nagkaroon po ng pangalawa. Ano ho? Ayun, sa pagkakataong iyon, naisulat na nga po ang agreement, ang pakikipagtipan ni Moises. Ayan. O ngayon, yung naganap kay Moises na hindi siya kumain at hindi rin siya uminom, yan po ay palatandaan na yan po ay gagawin din ng isang Misayas. Kasi may hula po dito po sa Deuteronomio 18:15. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sabi dito, mula sa inyo, ang Panginoon na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo magkakatipon sa Sinai. Kasi ayaw na nga nilang marinig ang boses ng Panginoon Diyos. Kaya ito na, personal na. Ang tinutukoy ho dyan, si Jesus Christ. Yan. Ang Panginoong Hesus po ang tinutukoy dyan. Kaya, nung si Jesus Christ po ay dumating na, matapos ho siyang bautismuhan sa ilog ng Jordan, yan ang starting point niya. Kinuha na ho niya ang bautismo sa tubig. Siya na bahala doon. Kaya hindi na ho natin kailangan ng bautismo sa tubig. Kasi, si Jesus Christ na po ang gumawa nun. Binautismuhan siya na kahit wala siyang kasalanan, wala siyang dapat pagsisihan, siya na po ang kumuha nun. Kaya, ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus Christ, nabautismuhan na rin sa tubig. Ayan. Yan ang hindi alam ng marami. Kaya lublob pa rin sila ng lublob. O ngayon, pagkatapos nun, si Jesus Christ po ay dinala po ng Espiritu Santo sa ilang. Ayan. Doon na po siya sa ilang tinukso. Pagkatapos po niyang mag-ayuno, hindi siya kumain ng 40 days and 40 nights, eto na. Yung hindi po siya kumain at hindi po siya uminom kasi yan po yung kahulugan nun Kailangan po hindi siya kakain. Kailangan po hindi yun siya iinom. Nandiyan po si Brother Victor Santa Juana. Ayan, siya po ay kapwa rin ho nating Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, sige po, welcome po Brother Victor Santa Juana. Ayan. Ayan po ibig sabihin na kinakailangan 40 days and 40 nights kasi yun nga pong nangyari kay Moises Kailangan po ma-Xerox copy yan. Yung pangyayari na yon. Bakit? Ayan, andyan din po si Vic Santa Juana Jr. Ayan. Siya naman po yung junior. Kapwa rin ho yan nating Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Welcome po mga kapatid. Tayo po ay nagbabalita ng mga magagandang balita na nakasulat sa Biblia. Yan po ibig sabihin na kailangan hindi malagyan ng laman ang kanyang tiyan at hindi malagyan ng laman ang tubig ang kanyang katawan. Hindi pwede. Kasi masisira po ang chain of command. Bakit? Kasi nung kay Moises po kasi, ganun din ang nangyari, dun din po ang pagkakataon na ibibigay sa kanya makikipagtipan ang Diyos. O ngayon, dito ko kay Jesus Christ, ganun din. Makikipagtipan din ang Diyos sa kanya. Kay Jesus Christ. Kaya kailangan, sundin din po niya yon. Hindi siya kakain at hindi rin siya iinom. Kasi yun po siya po ang magdi-deliver ng bagong tipan. Ayan. Yun po ibig sabihin, kailangan wag lagyan ng laman ng kanyang tiyan, hindi siya kakain, hindi iinom. Pagkatapos na ho nun, nabautismuhan siya, nilasa sa ilang,
para siya po ay mag-ayuno. Sa pag-aayuno ho niya, nakasulat ho dito sa binasa natin, sa wakas, siya ay nagutom. Ang ibig sabihin po nun, ayan, basahin lang ho natin. Mateo, yan, 4. Yan, nang magkagayo, inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y tuksoy ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw, 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Ito yung pinaglalaroan ng isip ni Pastor Jacob Santos, yung dating tagabasa ng Ang Dating Daan. Pumalpak siya rito palpak na naman. Sa wakas ay nagutom siya. Dito siya ngayon naglalaro, sa wakas ay nagutom siya. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi kasi ang pinagbasihan niya, hindi naman daw sa wakas nagutom siya at nauuhaw siya. Ayan, wala daw nakasulat. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, wala daw nakasulat. Kaya ako tawa ng tawa. Kasi nga, hindi ganoon ang ibig sabihin. Ayan, ano ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Eto na ngayon, si Jesus Christ. Tapos na ang ayuno. Eto na. Ang ibig sabihin po ng pag hindi niya pagkain at pag-inom, yan po ay paraan po ng pag-testing, yung iti-testing or tempted, iti-tempt siya o tutuksuhin siya, kaya gutom na si Jesus Christ. Siyempre, uhaw din yun. Bakit kasi kailangan pang tuksuhin si Jesus Christ? Yan ang question natin, Bakit kailangan pang tuksuhin ang ating mahal na Panginoon ni Satanas? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yun ang tanong. Ito naman ang sagot. Kaya siya kinakailangang dalhin sa ilang at hindi kakain at hindi iinom kasi si Jesus Christ po, bagamat walang pagsisiping na naganap, di katulad ng kay Juan Bautista, siya po ay galing sa sinapupunan ni Maria, walang pagsisiping, siya po ay may laman, may buto, at may dugo. Hello? Pastor Jacob Santos? Hindi mo yan naiintindihan. Kaya kinakailangan na siya ay tuksuhin. Kaya nga ang unang panukso sa kanya ni Satanas, tinapay kaagad, pagkain. Tapos, ang pangalawa, ibibigay daw po ang buong daigdig. Yan, sunod-sunod na po yan yung sinusulat yan. Basahin na lang natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Dito po sa Lucas. Yan. Sa Lucas naman natin basahin. Ito po ang ating mababasa. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus at napuspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Yan, tinapay ka agad, pagkain ka agad. Kailangan malagyan ng laman ng kanyang tiyan. Hello! Ano po ang dapat nating maintindihan dito? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kailangan matapos yung 40 days kasalukuyang patapos na Tapos tinutukso pa siya, kailangan malagyan ng, kailangan hindi kasi masisira po ang chain of command. Ay, tinutukso na siya. Ay, hindi naman nakuha si Jesus Christ. Talagang nanatiling walang laman ang kanyang tiyan. Ang pangalawa, yung po yung hindi na siya dinaan sa pagiging gutom niya kasi hindi uubra Kaya pinangakuan siya na ibigay daw ang lahat ng buong daigdig sa kanya. Ayan. Tapos, ang sagot ni Jesus Christ, ang Panginoong Diyos lang ang dapat sambahin. Ayan. O pangatlo, magpatihulog. Yan, mga kapatid, pangatlo, magpatihulog. So, kung atin pong iisiping mabuti, si Jesus Christ po,
patapos na, 40 days na po. Palubog na po ang araw. Patapos na ang 40 days. Okay? Kinakailangan, wala pa ring laman ang tiyan niya kasi yun ang chain of command kay Moises nga. At hindi rin malagyan ng tubig ang kanyang katawan. Bagamat siya may laman, may buto, may dugo. Palubog na po ang araw. Papasok ng pang 41 days. Natapos. Unang birada ni Satanas. Unang pambira niya. Pagkain agad. Ayan, nabigo siya kay Jesus Christ. So, umalis siya doon sa pagkain. Ibibigay na lang daw niya yung buong daigdig kasi naibigay sa kanya naman daw yon. Tapos sambahin lang siya. Sabi ni Jesus Christ, ang Diyos ang dapat sambahin. O ano pangalawa? Ang pangatlo, magpatihulog. Kasi pag nagpatihulog si Jesus Christ, mamamatay siya. Oops, eto na ngayon. Mga kapatid at mga kapwa Kristyano, stop na muna tayo dyan. Babalik tayo ngayon sa lumang tipan. ano ba ang dapat nating maintindihan dyan? Kasi sa lumang tipan yan Sa aklat ng Henesis pa rin yun. Sabi po ni Brother Noel, kahit ang mag-anti, pati si Boy Widow at marami pang mga bulang pastor ay hindi alam kung bakit niyukso ni Lord Jesus Christ. Ayan. Salamat po, Brother Noel. Balik tayo ngayon sa aklat ng Henesis. 3 po yun Tinapay, bigay daw yung daigdig, at magpatihulog. Doon mo sa tinapay. Siyempre, paglubog ng araw, magpo 41 days na, 40 days lang ang chain of command, ang utos. Kasi, pakikipagtipan ng Diyos. Siya maghahatid ng bagong tipan. Ayan, maya-maya mababasa natin yon. Mamaya, relax lang kayo dyan. May oras pa naman Ayan. Anong oras na ba? Mahaba pa. Okay, hindi siya umubra sa tinapay, sa pagkain. So, hindi siya nagtagumpay. Bigay na lang daw niya ang buong daigdig, tapos sambahin na lang daw siya. Sambahin mo lang ako, bigay ko siya ito. May nasusulat, ang Diyos ang dapat mong sambahin. Okay, magpatihulog ka lang kasi ingatan ka naman ng mga anghel. Huwag mo susubukan ng Panginoon mo, Diyos. Yung 3 na yon, ang pangatlo, gusto niyang mamatay si Jesus Christ. Ayan. Gusto niya nang mamatay si Jesus Christ sa tiyempo na yon. Hindi siya nagtagumpay. Bakit may ganyan, Brother Vincent? Kasi nga po, sa aklat pa rin ng Henesis, meron pong nakasulat doon. Ano po ang nakasulat? Sa 3:15 po ng aklat ng Henesis. Sabi po ng Panginoon Diyos, kay Satanas, kausap ni Jesus Christ, yun din yun. Kay Satanas, ikaw at ang babae. Ang babae po na tinutukoy na dyan ngayon, dahil tapos na po ang panahon ni Adan at Eva, si Maria naman ngayon. Kasi doon naman tayo galing lahat kay Eva Kay Adan at Eva sa pagsisiping. O ngayon, ikaw at ang babae, si Maria naman ngayon, ay aking pag-aalitin. Ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Siya ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Meron pong sinabi ang Diyos na hindi natin dapat baliwalain. Okay. Sa pagtakbo ng panahon na dumating na po ang Misayas, eto na po. Gusto ni Satanas na huwag maganap yung sinasabi ng Panginoon Diyos na magkakaroon po ng duruga ng ulo at sakong. Kaya dito pa lang, gusto niya nang palagyan ng laman ang tiyan ni Jesus Christ. Gusto niya lang, malagyan lang yun ng laman, sira na po ang chain of command. Yung nangyari kay Moises. Hindi siya nagtagumpay, palpak siya ron. O di umalis siya dun sa pagkain, ibigay ko sa iyo daigdig. Sambahin mo lang ako. Hindi naman siya sinamba ni Jesus Christ, kundi sinabi, ang Diyos ang dapat sambahin. Dapat na itong mamatay. Magpatihulog. Iingatan ka naman Sagot naman ni Jesus Christ, wag mo subukin ang Panginoon mong Diyos. O di, umalis na siya. Naganap siya ng ibang pagkakataon. Yun po ibig sabihin, gusto niya mapatay na po ang Misayas. Ayan. Ngayon, dito na po mag-i-start yung tinatawag ng mabuting balita. Ayan na. Yan na po yung gospel of Jesus Christ. Yan, tapos na Tapos na po ang pagtukso sa kanya at hindi nagtagumpay si Satanas. Dahil
yung dala-dala po ni Jesus Christ. Kaya siya nag-fasting ng 40 days and 40 nights, hindi po kumain at hindi uminom. Mahalaga yung Pastor Jacob Santos. Kailangan wag malagyan ng laman ang tiyan ni Jesus Christ. Bakit? Kasi yun ang bagong tipan ng Diyos. Dala-dala niya ngayon ng bagong tipan. Ito na. Dahil siya ang may dala-dala ng bagong tipan, i-deliver na, i-broadcast niya na yung gospel, yung mabuting balita. Yan po ibig sabihin yan. Kailangan ma-deliver na ni Jesus Christ ang inuutos sa kanya ng Ama tungkol sa mabuting balita, yung gospel. Yan. Okay. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, o ngayon, dahil ang pangangaral na ng ating mahal na Panginoong Hesus, nagsimula na siya ngayong mangaral. Ito na yung ebanghelyo, ito na yung mabuting balita. Pinapangaral na ni Jesus Christ ang tungkol sa Ama. Dati-rati kasi, walang aral tungkol sa Ama. Ang aral lang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Pagdating po ni Jesus Christ, eto na, may Ama na. Walang iba kundi ang mahal na Panginoon Diyos. Kasi nagkaroon siya ng anak. Okay? Kaya inaaral niya, pati Espiritu Santo, inaaral na ni Jesus Christ. Yan ang mabuting balita. Yan ang pakikipagtipan ng Diyos. Okay? Ngayon, para hindi tayo gaano magtagal, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ano po yung bagong tipan? Bit ni Jesus Christ. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, dala-dala ni Jesus Christ yung baang, kasi nakikipagtipan sa kanya eh. Yun din yung kay Moises. Nakikipagtipan sa kanila, sa Israelita, sa pamamagitan ni Moises. Nagbigay siya ng utos, yung sa tapyas na bato. Yung utos, una pumalpak. Pangalawa, ayun na, naibigay na ang utos ng Panginoon Diyos. Nakikipagtipan na uli. Ayan. Okay, makikipagtipan ha. So, ito na. Pagdating na po ng propeta na binabanggit po sa Deuteronomy 18:15, na isang propeta po na kagaya po ni Moises, may bit din po siyang bagong, may tipan din po. Yung bagong tipan naman na dala-dala ni Jesus Christ. Ano yun? May kaugnayan ba yun sa sa pag-inom? Kaya nagpasting siya? O, basa tayo ha, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Sa isang talata po ng Lucas 22 at 14. Ito po ang ating mababasa. Dire-diretso lang po. Ako na po bahalang magbasa ng chronological. Nang sumapit na ang oras, dahan-dahanin lang po natin ha. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa na ito bago ako magdusa. Ito na. Yung ano pala, tinatawag pala dito, yung yung Passover. Naku, napakahalaga pala ng Passover na yon. Hapunang Pampaskwa. Para po sa mga Israelita. Napakahalaga pala nun. Kaya gusto talaga ni Jesus Christ na makasalo itong mga kapwa niya Israelita, particular ang mga Hudyo at mga apostol, makasalo din sa hapunang Pampaskwa. Bakit kaya? Sinabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin niyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan.
na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dumampot siya ng kopa pagkatapos magapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos, na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Sabi ni Brother Noel Ferguson, Amen. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. Hindi kailangan bigyan ng pagkain si Jesus Christ kahit may dugo, may laman, may buto siya. Hindi siya kailangan uminom ng tubig. Bakit? Kasi siya ang magbibigay ng pagkain. At siya ang magbibigay ng inumin. Hindi yung siya ang kakain. Yan ang hiwaga dyan. Bakit siya nagpasting? Bakit siya nag-ayuno ng 40 days and 40 nights? Para makuha niya yung chain of command, magmula pa lang kay Moises. Magsunod-sunod yun. Hindi niya kailangan magkumain. Hindi niya kailangang uminom. Sinabi niya yung kay Satanas. Hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ayan. Hallelujah, my dears, brothers and sisters. Yan ang ibig sabihin nun. Kailangan huwag malagyan ng laman. Bakit? Siya kasi ang magbibigay nun eh. Basa. Ito po, sa Juan 6. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ayan. Ayusin ko lang po ang chronological. Sa 6 po, 53. Sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kayo ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nanatili sa akin at ako lang namay sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay. Tinapay. Yung sinasabi ni Satanas, bigyan niya siya ng tinapay. Sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ito sabi ni Jesus Christ, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. O yung ilang na yung nakaraan. Namatay sila kahit na kumain yaon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ayan. Yan po ibig sabihin, mga kapatid. Kinakailangan bago po lumubog ang araw, hindi malagyan ng laman ang tiyan ni Jesus Christ. Kasi kailangan siya tuksuin pa ni Satanas. Ayan, hindi nagtagumpay. Hindi pa rin nalagyan ng laman ang kanyang tiyan. Hindi siya kumain ng tinapay. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Yun kasi ang dala-dala niya, ang bagong tipan. Ang bagong tipan na yan ay pinagtibay ng kanyang dugo. Hello. Yan po, yung babaeng Samaritana, ganun din po na humihingi siya ng tubig sa babae. O ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, kung nalalaman mo lamang kung sino itong kausap mo, at bibigyan ka niya ng tubig at hindi ka na mauuhaw kailanman. O di ba, ganun ang nangyari? Yan, kaya lumaban talaga si Jesus Christ doon kahit gutom na siya. Kaya yun yung sinabi ng talata, sa wakas nagutom siya. Hindi siya bumigay doon. Hindi talaga siya kumain. At hindi rin siya siyempre uminom. Kaya iniwanan siya ni Satanas, hindi na pinag-usapan ang tungkol sa fasting, dahil siya nagugutom, ibibigay nilang daw ang buong daigdig. Sambahin mo lang daw siya. O ayaw naman ni Jesus Christ. Nasusulat din naman, ang Panginoon Diyos ang dapat sambahin. O, di na naman siya taluktok ng bundok, magpatihulog ka, ingatan ka naman ng mga anghel.
Sabi niya, huwag mong susubukan ng Panginoon Diyos. Hindi talaga umubra si Satanas kasi gusto niya si Jesus Christ mawala na. Bakit? Kasi magkakaroon po ng durugan ng ulo at durugan ng sakong pagdating po ng labanan. Hello! Ayan po mga kapwa Kristiyano, yung ibig sabihin yan. Napakahalaga po ng ginawa ni Jesus Christ na hindi siya kumain at hindi uminom. Yan po ang kahulugan na siya po ay kinakailangan from the very start. Yan, sa simula pa lang, meron na siyang kahirapang naranasan. Yan, yung nga pong hindi pagkain ng tinapay at hindi rin po pag-inom siyempre ng tubig. Ayan, dahil siya ang magbibigay nun siya magsusupply ng pagkain. Ang pagkain na yan ay ang kanyang katawan. Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, sige po, kung meron po kayong question doon po sa ating pinag-aralan sa gabing ito, para makainom naman po ako ng tubig. Napakahalaga po nung ginawa na yun. Kaya wag ninyong ikaw, Pastor Jacob Santos, Black Widow Spider, wag na wag mong pagbibintangan si Jesus Christ na uminom ng tubig. Hindi mo kasi naintindihan kung ano ang kanyang gagawin na yan. Kinakailangan magdusa siya. Kailangan hindi malagyan ng pagkain o kahit tubig. Lalabas mandaraya si Jesus Christ yan para sa iyo. Bakit? Kasi hindi raw kumakain ng 40 days, pero uminom naman. Hindi nyo naintindihan ko ano ibig sabihin nun. Akala ko ba ikaw ay may Holy Spirit? Hindi Holy Spirit yan sa'yo. Nagpapanggap ka lang, Pastor Jacob Santos. yung bang di bigay ng si Barry Kaiser may mga banat din hindi namimigay ng jacket. Yun ang ibig sabihin nun. Kailangan talaga mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yung moment na yan. Sa wakas, yun ang ibig sabihin nun, yung moment na yon, nagutom siya, kaya eto na, tutuksohin na siya ngayon. Nagutom na siya talagang gutom na si Jesus Christ, pero hindi siya bumigay. Alam nyo pa, kung susundan nyo lang ang sinasabi nitong pastor na ito na nagpapanggap na may Holy Spirit ko, alam nyo ba na uminom daw si Jesus Christ ng tubig, masisira po ang chain of command. Yung utos po dun sa unang-una pa lang, dulong-dulo pa lang, masisira na lalabas, matigas din ang ulo ni Jesus Christ. Alam nyo ba na hindi dapat malagyan yung laman yun ng kanyang tiyan? Hindi pwede. Kasi bahagi yun ng kanyang paghihirap Yan nga sinasabi natin ay binabalita, from the very start, from the very beginning, si Jesus Christ nakaranas na kaagad. Nang alin? Nakaranas na siya na paghihirap. Simula pa lang, kinuha niya na kaagad yung bautismo sa tubig. Siya na nagpalublob. Nung umahon na siya, ayun na, kinarga na ni Jesus Christ lahat yun. Lahat tayo, nalublob na sa tubig. Kinuha niya na lahat, kaya hindi na dapat ginagawa yun. Sumampalataya na lang tayo kay Jesus Christ. Yun ang kailangan. Pagdating sa dulo, nakumpleto niya na yun. Yan yung bagong tipan. Hindi maaari na mag-inom si Jesus Christ ng tubig doon sa panahon na tinutokso siya kasi masisira nga ang chain of command, yung utos. Kasi sunod-sunod yun naka-chronological naka-chronological story yun Ayan, ala ko tuloy yung nakadebate ni Kong noon na si Rodrigo Boy Blanco na born again. Sabi niya may possibility bumigay si Jesus. Kaya sabi ko, Brother Chrysler, wala silang pinagkaiba. Ayan. May possibility daw na possibility na bumigay si Jesus Christ. Ayan. Doon sa galing aral siya ron Di anong maaasahan mo? Hindi niya kasi naiintindihan. Pinaratangan pa si Jesus Christ na uminom daw ng tubig. Hello? Yan ba? Diyan ba kayo sa pastor na yan? Na ang ginagawang puhunan ay yung kanyang pagiging 19 years na tagabasa? Sa radyo, television daw 16 years na tagabasa? Nag-start magbasa? Tapos diyan kayo sasama
Kaya pinapanawagan ko dyan sa mga MCGI, kayo, kapag ka nagbabalak-balak kayong sumama dyan kay Black Widow Spider, nakaw, parehas lang yan. Umalis kayo sa mali, lumipat din kayo sa mali. Wala nang panagkaiba yan. May halay din daw, sabi ni isa pa yon. Ayan, Brother Noel, tsaka itong si Brother Chrysler kasi, daming alam din to kaya marami, tawa ng tawa si Brother Bert dito, nangububuhay pa Ayan. Brother Bert, ang sabon. Brother Bert, paabot nga ng sabon. Kwento ni Brother Bert, hawak-hawak daw yung sabon, binuksan pa yung pinto. Pinatalsik daw yung sabon, tumalsik sa labas. Sabi niya kay Brother Bert, Brother Bert, paabot ng sabon. Ay nako, mga nakaraan talaga. Ayan. May halay din daw sabi ni EFS ni Ka Eli. Si Jesus Christ. Ayan, yan po yung mga Ito naman si Pastor Jacob Santos, uminom daw ng tubig. Hindi. Yung mga natitira pa diyang miyembro sa samahan na yan, nako, mag-inat-inat na kayo, magbalot-balot na kayo dahil itong inyong pastor, niloloko na kayo harap-harapan. Sayang ang ibinibigay ninyong pera. Ayan, sayang. Itulong nyo na lang sa mga nangangailangan. Maraming nangangailangan ngayon ng tulong. Ayan, para malubos yung kagalakan ng Panginoon Diyos. Yan ang gusto niya Ayan. O kaya nga, Brother Chandler, yun nga po yung ating pinagtataka. Hindi, sabi ko nga kanina, hindi namang baon ng mineral water si Jesus Christ. Hindi po nagbaon ng mineral water si Jesus Christ. 40 days yun bit niya ang container. Bahala magutom, basta man di ako mauuwaw. Ayan, Mr. Brother Bert. Hindi po pwede, ilang nga yun Walang source of water and food sa ilang. Kaya nga yun ang paraan. Kailangan magutom ka. Kailangan magutom. Kailangan, yun kasi ang chain of command. Yan kasi ang utos Kasi yun ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng kanyang dugo. Yun. Chain of command yun. Kailangan magutom siya. Kailangan mauhaw siya. Ayan. Pagkatapos ng 40 days, malapit na lumubog ang araw dyan, ito na si Satanas. Manunukso na siya ngayon. Hindi naman umubra. Ayan, unang saltada pa lang, pagkain agad. Hindi umubra. So hindi pa rin nilagyan ng laman ang tiyan ni Jesus Christ. So nanatili yun. Ayan, wala po gabay ng Holy Spirit. Kasi mali talaga. Ay nako, natatawa ako. Isipin nyo lang mabuti itong mga miyembro dyan Isipin nyo lang mabuti. Fasting ka ng fasting. 40 days ka pa ng 40 days. Tapos babanat ka rin pala ng tubig. Ay nako. Ako po ay deliberately binudol ni Boy Widow. Nabudol din pala. Ay nabiktima talaga lahat tayo nabiktima itong dalawang ito Dalawang relihiyon na ito. Kaya kawawa talaga Kaya nga itong ating programang ito, atin pong ginagawa kahit sa maliit na paraan, makapag-broadcast tayo. Yung sinasabi natin na, let us bring back a good information, good news, written in the Bible. Ayan, kailangan ma-deliver na natin yung maayos. Kita nyo lang yung tahimik yata yung pamilyang matapang at ang sambayan ni yan po, Brother Chrysler, nangyari na nakakamiss si Brother Bert, no? Huwag na ikwento ni Brother Bert Huwag ko, Brother Bert, ano ba talagang katotohanan dyan? Binuksan niya yung pinto yung banyo, naliligo siya ako bantay dun Ako ang bago lumapit sa kanya, sa akin muna dadaan ako ang chief security. Dadaan muna sa akin yun. O saan ka pupunta? Ikaw, anong purpose mo? Ano sasabihin mo? Sabihin mo sa akin at sabihin ko doon. Naliligo daw sa banyo. Bukas daw yung pinto, nakahubo. Ginawa daw, pinatalsik daw yung
yung sabon. Tapos Brother Bert, paabot ng sabon. Di Brother Bert, inabot naman. Inabot naman ni Brother Bert. Sabi ko, Brother Bert, buti hindi ka hinila pa paloob. Hindi niya ako kaya, no? Ay, nako. Tawa ako ng tawa sa kwento ni Brother Bert. Ang dami niyang alam eh. Ayan, kaya si Brother Kreiser at ang iba pa, nagkakasundo kasi talagang paras na parehas eh. Ay, sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, magdadalawang oras na rin naman po. At siguro hanggang dito na lamang po yung ating live broadcast sa gabing ito. At kung ipahintulot uli ng ating mahal na Panginoon Diyos na tayo po ay nagkita-kita uli sa Biyernes, ang Panginoon lang naman ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung ito po ay magtuloy-tuloy, mga kapatid, panalangin natin sa Panginoon. Sige po, hindi pa rin ako mawala sa tawa talaga. Fasting ng fasting, Jesus Christ, fasting ka ng fasting, sabi ni Black Widow Spider, tapos tumitira ka rin pala ng tubig. Hindi ho ganun yon. Iba ho ibig sabihin doon. Kailangan ho talaga si Jesus Christ, ulitin ko lang ho, hindi, kasi may laman siya, may buto at may dugo. Kinakailangan talaga, hindi malagyan ng laman ng kanyang tiyan. Kasi, eto na, paparating na si Satanas, tutuksuhin na siya. Doon pa lang, kaya nga tempted, tutuksuhin siya. O hindi naman siya nakuha. Ayan, hindi siya nakuha, hindi kumain si Jesus Christ, hindi talaga nalagyan ng laman, maging tubig. Ayan, bigay na lang yung buong sanlibutan, daigdig. At sambahin mo ako, hindi rin siya umubra. Guys, si King of Egypt kay Brother Bert. Yan ang pasimuno kasi. Yan ang pasimuno ng kaguluhan, yung pamangkin. Yan ang pasimuno ng kaguluhan. Kasi malapit na malapit si Brother Bert dun sa kay Eli noon. Malapit na malapit talaga. Siguro nagsiselos. Ayan. Bago kasi lumapit kay Brother Bert, sa kanya muna dadaan. Ayan. At sasabihin niya, siya na magsasabi, ito kailangan ni ganito, kailangan ni ganito. Kailangan raw kausap, ito ang topic ninyong dalawa. Kaya sinasala ni Brother Bert. Kasi, nakaranas daw po kasi na pati po kawali. Ayan, kawali na hiniram, hindi na ibalik, isinumbong pa daw kay Eli Soriano. Na hindi naman dapat solusyonan yan. Kaya sinasala ni Brother Bert yung mga bagay-bagay na yon. At ang mahalaga lang ang pinaparating niya. Yun po, binibigyan ho niya ng kaayusan. Good arrangement pa rin ang gusto ni Brother Bert. Kaya ho nagalit. Kasi pati siya ho, hindi rin makalapit ng ganun-ganon. Pati siya, itong pamangkin, hindi rin ho makakalapit kahit pamangkin siya. Hindi rin siya basta makalapit. Yan ang sinasabi ni Brother Bert. Bakit? Para daw makita ng lahat, ng kapatiran, na walang pamapamangkin. Dapat, kung ikaw may kailangan, sabihin mo kay Brother Bert, kasi si Brother Bert magsasabi. Para makita ng lahat, na maging siya, hindi rin basta makalapit. Ayun po. Nanibog ko rin ho siya doon. Niraan niya sa mga membro, si Brother Bert, ganon. Ayan. Ganon nga po ang nangyari. Sige po mga kapatid kaya walang pagbabago yan. Sige po, hanggang dito na lamang po yung ating live broadcast mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At siyempre, bago ho tayo maghiwa-hiwalay, lagi ko pong pinapaalala na bago ho tayo matulog, dapat ho alalahanin natin si Jesus Christ. Yung kanya pong ginawang sakripisyo. Yung kanyang sacrifice from the very start till to the end. Ayan, talagang may sacrifice na ginawa siya. Ang hinihingi lang po ng ating mahal na Panginoon, sampalatayanan siya, paniwalaan siya. Ayan, dahil meron siyang sinabi. Ang sinabi niya sa atin, siya daw po, pag sumampalataya ka sa kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mabubuhay tayong muli. Itong katawan natin na ito, may dugo, may laman, may buto, kinakailangan itong mauwi sa lupa. Ayan. Ngayon, antayin natin ang pagbabalik ni Jesus Christ,
muli tayong bubuhayin. Kaya buhay na walang hanggan na. Yan ang kanyang sinasabi. At maniwala tayo doon na mangyayari yung ating inaasahan. Yun ang ating pananampalataya sa kanya. Ang hinihingi lang niya, alalahanin siya. Yan, kaya ating mga anak, pag maliit pa lang, turuan ka agad yan. Bago matulog, manalangin at banggitin ang banal na pangalan ni Jesus Christ, hanggang sa pagtanda, hanggang pagpasok sa trabaho, ano man ang ginagawa natin, dapat laging inaalaala si Jesus Christ. Walang petsa yun, walang oras, walang petsa, walang buwan, walang taon. Dapat lagi-lagi. At tumulong daw sa mga nangangailangan ng tulong. Yan daw kasi ang alay na kinalulugdan ng Panginoon Diyos. Tulungan po ang dapat tulungan. Ayan. Either kung gusto mong i-broadcast yan, bahala ka. Basta tumulong ka. Iba na ho ang panahon ngayon kaysa sa panahon noon. Ayan, wala tayong gagawing iba pang mga magiging iba pang mga salita. Basta tumulong. Tumulong sa kapwa. Huwag hong tutulungan yung naka-plus po yung bank account Huwag hong tutulungan. At naka-plus po yung GCash niya. Huwag hong tulungan yun kasi nag-iipon ng pera yun. Ayan. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po ang ating live broadcast. Hanggang sa susunod nating pagkikita, huwag kayong mawawala. Paalam!